Guys, medyo matarik siya. Kaya. Matarik. Welcome to the Temple of Leia. Yan yung rates nila dito sa Temple of Leia. So, kapag weekend, just like today, ang binayaran namin is 150 each. Then, parking for the motorcycle is 30 pesos. Daming mga visitors dito. Kasi talagang kasama siya sa itinerary ng mga tours ng Cebu. Ayan o, ang daming mga sasakyan, daming van, daming mga private cars, daming motorcycle. This is actually my second time here in Temple of Leia. And tingnan natin kung meron ng mga nagbago. Ayan, pag nagutom, meron pala sila ditong restaurant. Doon daw yun sa kabilang side. Ano kaya ito? Parang hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano to. Kasi wala namang ibang laman. Metro Cebu, guys. Oh. Yaman naman pala ni Ma'am Leia. The view from the Temple of Leia. Hindi, kasi yung tandaan ko, yung Temple of Leia, yung kwento niyan. Ang nagpagawa nito is yung asawa niya. Pinagawa para kay Leia. Alaala sa kanya. Yes. Mga ano sila, yung mga kamag-anak ni Adarna. Lola ni Adarna. Oh, ni Ellen Adarna. Mama niya. Basta mga ano, relative niya yan. Yan. Yan guys, ang view dito. Maganda nga yung tapos mo. Hindi mo sa lupit yung tapos sa building.
Dami nilang piano. Daming piano, no? Baka mahilig sila mag-piano. Tingnan nyo naman yung ceiling. Ano bang tawag sa design na ito? Dami ring figurines. Parang mga anong tawag dyan? Mga iniipon. Yun, so the last time I came here, hindi pa okay itong display area na ito. Ang dami rin nilang nakasarado pa yung mga alak, no? Niipon lang nila, di nila iniinom. Mahal ng presyo niyan kasi balalasan yan eh. Part na yun. Ito sila. Yan pala siya. Yan, maybe that was Leia. Ang ganda naman dito sa wow, ang ganda. Parang ang sarap naman dito. Parang gusto ko tong area na to. Parang ang presko. Sarap tumambay. Daming books. Dito pa. Ang dami nilang mga anong tawag dyan? Kalimutan ko na. Mga vase? So, mahilig siguro magbasa yung yung pamilya lang may-ari nito. Daming libro eh, no? Paano kaya nila mini-maintain yung cleanliness nila na hindi siya masyadong maalikabukal? And another grand piano. Ayan, so dito wala pa siyang laman. Lalagyan pa lang. Ito sila. Sobrang luma na ng photo. Ang cute dati ng mga damit pang kasal.
Ginawa siya ni Mr. Chodorico Adarna Jr. para sa kanyang asawa na si Miss Leia Albino Adarna as a symbol of undying love, diba? And ceaseless devotion. So, yung mga nandito daw is yung mga collection ni Leia ng mga antiques, ng mga books, and memorabilia from the foreign trips, o diba? Preserved inside the 24 chambers of this temple. To erect this grand edifice, I cut the top of a mountain where it now gracefully rises. The classic and striking architectural design of this temple took its inspiration from a World Heritage Site, the Parthenon of Greece. O, diba? Taray. Kasi nga, dedicated to the patron goddess Athena. Wow, diba? Love na love ni Mr. Chodorico Adarna si Miss Leia. Mapapasana all ka na lang talaga. Dito naman tayo sa left chamber. Mahilig mga collection si Miss Leia ng mga figurines. Ito silang dalawa. Ang dami nilang mga ganito. Grabe, no? Kung makabasag ka ng isa niyan. Tsaka ang laki. Mas malaki pa siya sa akin, guys. Ang tangkad. Ilang feet ba to? Ito, mas lalong matangkad. Lah. Laki naman ang base na yan. Grabe. Ito yung ano kama niya. Iyan lang. Ating pati ko lekin eh. Diyan po ugo mga yan. Porcelain. Ang dami nandyan to. So, sadyang kinolekta niya siguro yung mga yan. And yung iba mga regalo sa kanya. We're done here at Temple of Leia at ngayon ay pupunta na tayo sa Tops. Isa uli siya sa mga maganda pasyalan dito sa mountainside ng Cebu para naman sa
overview ng Metro Cebu ulit. So, tingnan natin kung pareha sila ng makikita doon, di ba? Yan, oh. Bye, Temple of Lea. Nandito na tayo sa Tops at ito ang kanilang entrance fee, 100 pesos. Pero kapag senior, 70 pesos lang. And parking fees, 50 and 30. So, dinedevelop pa rin tong lugar na ito. Ayan siya. Ang dami ring tao. Pero ang daming mga ano dito. Ang dami daw restaurants, mga kainan. Pero di ko lang alam kung nandiyan na silang lahat. Kasi nabasa ko doon, 22 restaurants to choose from. Pero again, dinedevelop pa kasi siya. So, si Tops, meron nga para siyang shuttle sa Cebu IT Park. Ito yon. So, kung gusto niyong pumunta dito, pwede kayong sumakay nitong shuttle from Cebu IT Park. Ang bayad is 100 pesos. Pero kasama na doon yung entrance fee. Yan yung sasakyan nyo from Cebu IT Park. Papasok na tayo at kailangan natin tong ticket. Thank you. At pagkatapos ay tatatakan tayo. Sarap ng hangin, medyo malamig. Daming tao. Ayan, so meron ng mga ano. Masarap pala tumambay dito. Daming kainan. Berita na baka. Nandito tayo ngayon sa Sweet Alchemy at magme-merienda muna tayo kasi parang ang sarap ng snacks nila dito. Look! O diba? So, full pancake, premium toast, and Japanese dessert kakgori. Sarap, diba? At habang hinihintay natin ang ating order, interviewin muna natin si Pogi. How would you compare motorcycle riding in Cebu Trans Central Highway versus in Marilaki? Anong pinagkaiba nila?
Parehas ba sila? May pinagkaiba ba sila? Hindi. Sige, paano mo i-compare? Kasi dito, hindi ko lang alam ba kasi parang sa kalahati pa lang naman tayo eh. Nakakalahati na tayo. Ay lang, mga dinaanan natin, maliit lang. Tapos hindi maganda yung kondisyon ng kalsada. Lubak-lubak? Oo. Sa Marilaki kasi malapad ang kalsada roon, tapos smooth lang yung ano. Makinis. Oo, makinis. Correct. Buti na naka-ADB ka, no? Hindi naka-ADB ako. Okay. Sa wakas. Ano pa ang mga napansin mo? Meron ba silang pagkakatulad? Oo, yung banking. Pero mas maganda pa rin sa Marilaki. In terms of the view? Oo. Kasi ang daming mga bahay din sa gilid-gilid eh. Oo nga. Tsaka napansin ko pero parang mas steeper yung slope dito. Maraming area na mas matarik. Yung sa Marilaki kasi parang gradual yung niya, yung mga pag-ahon. Dito kasi maraming paahon talaga. Steep siya. Pero yun nga medyo magaspang yung kalsada. Pero madami ring mga lined up establishments and restaurants sa mga gilid. Parang sa Marilaki na rin, no? Tama. Maganda rin naman yung view, pero mas maraming magandang view sa Marilaki. And mas maraming kang makikitang iba-ibang eksena sa Marilaki, no? Dito kasi parang pare-parehas lang siya eh. Pero yun nga, ito na nga siguro yung may tuturing nilang Marilaki ng Cebu. Oh. So, meron ka ba bang ibang gustong i-share about your experience? Gutom na. Kumusta na kaya yung order natin, guys? So ganito pala yung bibigay sa'yo. Yung coffee. Tapos, bibigyan ka nila ng milk and sugar. Tingnan ko muna kung yung lasa. Americano. Ayan na yung order natin. Tapos, lagyan na natin ng milk. Tapos, lagyan din natin ng sugar. Wow, punong-puno. At mahirap siyang haluin. Ayan, ang sarap naman yan. Excited na ako, guys. Tikman na natin yan. Six o'clock na, guys. So, marami talagang pumupunta dito pag ganitong papadilim na. Dahil sa sunset and gusto nilang makita ang city lights ng Cebu. Yan. Daming tao, diba? Nakaabang na talaga sila doon, no? I remember our trip to Hong Kong, yung sa Victoria Peak. Parang ganyan din yun eh. Punong-puno ng tao yung railings eh. Singit ka na lang kung saan ka sisingit, diba? So, kung ang Hong Kong ay may, ano nang tawag doon? Victoria Peak. Kalimutan ko na. Ang Cebu naman ay merong tops. Ito yun. Tingnan natin yung view mamaya kapag madilim na. May symphony of lights din kaya dito. This is Cebu City. Daming tao.
This is Cebu City Lights. So, Lapu-Lapu dun sa malayo. Tapos dito Mandaue. Tapos dito Cebu City. Yan, ito yung pier. Tapos banda doon, Talisay. Yan yung Sisilex. So, yan ang view dito sa Tops kapag gabi. Yan yung hinihintay ng mga tao. Ganda siguro dito pag may fireworks. Pag yan. Oo nga. Kaya lang pwede ba sa Cebu yung fireworks? Baka bawal. Fireworks naman pwede. Huwag lang ito. Ayun. So, muntik na tayo. Muntik na tayo makita. Bababa na tayo ngayon dahil madilim na. So, di pa natin sigurado yung ilaw ng motor natin, pero at least nakita natin yung itsura ng Cebu Lights kapag gabi. So, bababa na tayo. Bye! See you, Bohol! Dili mga night mo doon, 0.5.